Tatlong pagkakataon na maaari natin i-bypass ang barangay justice system o pwede tayong dumulog agad sa piskalya nang hindi dumadaan sa barangay. Sa ilalim pa rin ng Section 408, ito ay yung mga kaso na hindi bababa sa 1 taon na pagkakulong or hindi bababa sa 5,000 na multa. Pag mahigit 1 taon na pagkakulong at mahigit 5,000 na multa, pwede po natin hindi na idaan yung kaso sa barangay at dumiretso po tayo humingi ng assistance sa police or diretso tayo sa fiscal or sa law firm para magsampa ng reklamo. Ano pong halimbawa ng mga kaso na yan? Katulad po, halimbawa ng grave threats, homicide, iba pang mga heinous crime. Sa grave threats po, maraming nagtatanong. May 3 klase ang threats. Sa Article 282, grave threats, 283, light threats, 285, other light threats. Ang dalawa pong threats, ang other light threats, ang light threats, kailangan pa po dumaan ng barangay. Dahil mayroon lang po yan kaparusahan. Sa light threats ay aresto mayor o pagkakulong na 1 buwan hanggang 6 na buwan. No? Ibig sabihin, mababa sa 1 taon. At ang other light threats ay meron lamang pagkakulong na 1 araw hanggang 1 buwan. Anong pagkakaiba ng grave threats, light threats, at other light threats? Ang grave threats po ay yung pananakot, no? Pananakot sa buhay ng isang tao, sa karangalan, or sa ari-arian ng isang tao na pwedeng magdulot ng isang paggawa ng krimen. Katulad ng halimbawa, takutin ka, napapatayin ka, ang magiging dulot ito ay homicide. Ang parusa po niyan ay 1 degree lower than the prescribed penalty of the offense. Halimbawa, yung homicide, reclusion temporal, 12 years to 20 years, 1 degree lower ang magiging parusa niyan sa grave threats. No? Subalit kadalasan, ang nagiging parusa sa grave threats is medium of prison mayor to medium to minimum of the reclusion temporal. Depende pa rin sa discretion ng court. Ano naman yung light threats? Ang light threats naman po ay yung pananakot na hindi magko-constitute into a crime. Anong halimbawa ng mananakot ka? Tatakotin mo yung isang tao na hindi namang krimen ang iyong gagawin. Katulad yan ng isang kumpanya. May lumapit sa akin dito, no? May-ari ng isang kumpanya, malit lang na kumpanya, bakery, no? Nasabihan siya ng mga empleyado niya na ipapaduli siya. Nung tinanong ko siya kung ano ang dahilan, posibleng rason upang siya ay may patawag ng duli, wala naman. May bibigay niya lahat ng benepisyo, lahat ng mandatory remittance na sa labor laws. Pero ang pagsasabi o ang pananakot na ipapaduli ka, hindi isang krimen ang dumulog sa isang ahensya ng gobyerno. Subalit kung wala namang dahilan at para sa iyo, ang pakiramdam mo ay pinatakot ka para kontrolin ka, para ibigay mo lahat ng hinihiling nila, pwede niyan i-considera as light threats.